tapat. Lagit-lagi kaming may maaalala na kabutihan mo na ginagawa mo sa amin. Sa kabila po na kung minsan ang mga nangyayaring mga bagay sa amin na hindi naman lahat kaaya-aya. But when we choose to praise you, to thank you, Lord, sa kabila po ng mga nangyayari ay napupuno po kami ng kagalakan. Panginoon, pinalalakas mo kami dahil ang pagiging mapagpasalamat in all things, in everything, giving thanks ay kalooban mo. And so, Father God, sa pamamagitan po ng awit ay amin pong ipinapahayag na kahit kailan di ka nagkulang. Di man po kami, Panginoon, na laging stress-free or trouble-free, but we can always say kahit kailan di ka nagkulang, Panginoon. So, Father God, tonight, minsan pa, punuin mo po ng pag-asa ang aming mga puso sa mga salita mong maririnig namin mula sa iyong lingkod, maging sa mga susunod pang pag-aawit na nagpapahayag ng iyong dakilang katapatan, maging sa aming pananalangin, o banal na Espiritu ng Diyos, samahan mo pong bawat isa sa amin. Ang mga naghihina ay palakasin niyo po, Panginoon, at lahat kami, O Diyos, iisang layunin, iisang puso, iisang pananampalataya, iisang Panginoon, iisang Espiritu, iisang bautismo. Kaming lahat, Panginoon, ay magkaisa sa puso at damdamin na kayo ang mapapurihan sa gabing ito. Kaya, Panginoon, minsan pa sa aming pag-awit ngayong gabi, about your faithfulness, dakilang katapatan, may you be glorified. Mapangiti ka namin, Panginoon, and in our hearts, Lord, ito po ang aming awitin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kay buti ng ating Panginoon, Noon, magtatapat sa sa habang panahon, hapon, maging sa sa kabila kabila, ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nabibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin.
Amen. Lane, mag-take charge na ako, no? Tunay nga po na ang Panginoon ay walang katulad. Ang mga inawit po natin ay hindi mga simpleng awit sapagkat sila po ay nagpapatunay, nagdi-declare, amen? Sila po ay nag they declare the declaration how faithful God is, the declaration na wala pong kapantay ang Panginoon, amen? Ito po ay talaga pong ako po personally, no, kahit sabihin pa nilang online, ako po ang aking puso po ay hinihipo ng Panginoon at nararamdaman ko po ang Espiritu ng Diyos. Kaya po, kung kayo po na nariyan ay ganun din po ang inyo pong nararamdaman that even we don't see each other, no? But the Spirit, kasi yung Espiritu ng Diyos ay hindi po natin pwedeng i-confine, hindi po natin siya pwedeng ikulong, no? Malayang kumikilos ang Espiritu ng Diyos, no? So mapapansin po ninyo na when we worship God in spirit and in truth, meaning talagang kinikilala, we acknowledge the Spirit of God, makaka-worship talaga tayo kahit kayo po ay nagdadrive kung sakaling ang iba'y papunta sa work, but then your spirit, no? Your spirit is geared towards worshiping God, wala pong hadlang upang hindi po natin papurihan ng Panginoon. So, bago po natin na tawagin si Pastor Joel to disciple us tonight from JOV Vancouver, tayo po'y maglaan ng panalangin, no? Standing in the gap para sa mga pangangailangan po ng iba at atin pong hangarin na ang mga may sakit at karamdaman ay na maalala po ninyo habang ako po'y naglilid, please isama nyo na po sa panalangin sapagkat ang Diyos ay hindi nalilito kahit marami pang manalangin because He is God. He hears every prayer we utter. So tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Father God, tunay na dakila ka, wala kang katulad, Panginoon, matapat ka, nag-iisa ka, makapangyarihan ka, ikaw ay hindi nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. Salamat po, Panginoon, sa aming Panginoong Jesucristo, na inyo po, Panginoong, ibinigay sa amin, Panginoon, upang una sa aming kaligtasan, upang ikaw ay lalo naming lubos na makilala, Panginoon. Magkaroon po kami ng pag-asa, ng kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman. At in the coming days, Panginoon, maybe years, we don't know, but in the future, magkakaroon po ng reunion up there, Panginoon. Muli siyang babalik para sa mga naniwala, Panginoon, nagtiyaga, Panginoon, hallelujah, maging yung mga natutulog ay babangong muli. Salamat po sa Santong Espiritu na tumutulong sa amin upang kami makapanalangin sapagkat ang totoo po nito, we do not know how to pray and what to pray. But through the Holy Spirit, Panginoon, ay nililid niyo po kami kung anong dapat naming ipanalangin. And so, Holy Spirit, malaya po kayong mangusap, maglid sa amin, turuan kung ano pong aming ipanalangin sapagkat ikaw ang nakakaalam. Panginoon, ang kalooban ng Diyos, nakakakita sa aming mga puso at isipan. And so tonight, we pray, Father God, na maraming kumilala sa iyo. Ayon sa iyong pangako, Panginoon, Lord, ang mga taong nilikha mo, huwag mo pong hayaang mapahamak, Panginoon, hayaan mong yung light na ibinigay mo sa kanila for them to be able, Panginoon, na makilala po nila kayo, ay gamitin po nila even that simple light, Panginoon, ay maging daan upang tanggapin po nilang aming Panginoong Jesucristo kung paanong kami man, Panginoon, sa panahong hindi ka namin kilala. Lord, binigyan mo po kami ng pananampalataya na maunawaan, Lord, na ikaw rin naman ang may likha upang kami magdesisyon na ikaw ay maging Panginoon namin na tagapagligtas. And so we pray for every member of our families that are not yet saved, sa aming mga katabing bahay, our neighbors, our extended families, co-workers, Panginoon, malapit man sa amin o malayo, Lord, sinasakop namin sa panalangin na kayo pong patuloy na magbukas ng pinto para sa kanila, maging ang manggagawa, maging ang bawat isa sa amin, Panginoon, magkaroon po kami ng burden, compassion sa aming souls, upang, Panginoon, sa bawat kaluluwa o tao na makilala namin,
We have this desire, Panginoon, na ibahagi ang mabuting balita, O Diyos, upang mabigyan po ang bawat isa ng pagkakataon na malaman ang iyong dakilang pangalan at makapag-decide sila kung ano po, Panginoon, ang gagawin for such a wonderful offer of salvation na kayo lamang po ang makapagbibigay. Maging ang mga may sakit at karamdaman, patuloy mong idampi ang iyong makapangyarihang kamay. Patuloy po namin dinadalangin sina Sister Lisa, sina Sister Ving, Panginoon, in the Philippines, sina Brother Jezreel, Panginoon, Lord, ang himala ay kailanman ay hindi tumitigil, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay patuloy na gumagawa sa aming mga buhay, mga himala ng pagpapagaling ng pagliligtas, Panginoon, upang aming makita ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. Sina Neil, sina Brother June, sina Sister Karen, ang Tito Lando po ni Sister Karen, Panginoon, si Tita Tasing, Panginoon, Tarsing, Panginoon, si Mami po ni Sister Karen, maging ang mga katrabaho po ni Sister Lani for salvation, Panginoon, maging ang aking kapatid si Ray Darag, Panginoon, with enlarged liver, walang mahirap sa iyo, Panginoon. We declare, Panginoon, na walang mahirap sa iyo. Mahirap man ang sitwasyon, pero walang mahirap sa iyo. To those who believe, nothing is impossible at naniniwala po kami, Panginoon. Kaya alam po namin, O Diyos, nakikinig ka sa mga dalangin ito at ngayon pa lamang ay kumikilos ka at ikaw, Panginoon, ay nagre-respond, Panginoon, ayon sa iyong dakilang kalooban, Panginoon. Kaya, Panginoon, meron kaming assurance whenever we call upon your name, kayo po ay nakikinig. Bago pa, Panginoon, masambit ang mga dalangin namin, O God, alam mo na ang aming mga idadalangin. Kaya, O Diyos, sa oras pong ito, dinggin mo nga po mula sa langit ang panalangin po ni Brother Ruben at Sister Mina, ang dalangin po ni Pastor Joel, ang dalangin po ni Sister Nerissa, ni Sister Nelisa, Panginoon, Sister Lani, O God, si Lane, Sister Karen, si Brother Joe, si Sister Elaine, Panginoon, si Brother Jess and Sister Let, maging si Brother Aris, Panginoon, si Sister Lisa, si Sister Anna, Sister Judeline, Panginoon, maging si Pastor Hill at ang iba pa, Panginoon, padating pa lamang, bagamat ang iba hindi namin makakasama, but they are in the spirit of prayer. I pray, Father God, na madinig po, dinggin nga po ninyo, at ayon sa iyong ganap na kalooban, Panginoon, ay matanggap po namin ang kasagutan sa aming mga dalangin. Lord, salamat po sa iyong presensya sa oras na ito. Muli mong ihanda ang aming mga puso. Gawin mo pong lupang mataba, Panginoon, ayon po sa Book of Matthew, na tumatanggap, Panginoon, ng yung banal na salita, which is the seed, Panginoon, at ito ay mamunga, magmultiply sa aming mga buhay, at ito po, Panginoon, ay mag-ani ng kabutihan 30-fold, 60-fold, 100-fold, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, tulungan kami ng Santong Espiritu ngayong gabing ito, ngayong araw na ito. Ihanda mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang aming at tagapagsalita, ang iyong lingkod, nag-agamitin mo sa gabing ito upang kami mapagpala sa iyong dakila at makapangyarihang salita. This is our prayer, Father God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. So muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang hapon, no? Sa Abu Dhabi, hapon yan, no? Sa Pilipinas, syempre, umaga. So muli po nating tanggapin ang lingkod ng Diyos from JOV Vancouver, kasi kahapon po si Pastor Ronnie, no? Lito-lito na, no, Pastor? Alito na ang mga ng Panginoon sa buhay ni Pastor Amen po. Joel. Sige po, papuri po. Pastor Joel Moniz. Talagang. Amen, hallelujah. Amen. Purihin po natin ang Panginoon, hallelujah. And again, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, at sa Pilipinas naman po ay isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At kung saan man lugar, baka hapon na po sa inyo, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Again, I thank the Lord for this opportunity again, pribilehiyo na kung saan ay makapagbahagi po ng salita ng Diyos. And prior to our topic for tonight, siguro po tayo po ay humingi ng patnubay sa banal na Espiritu sa pamamagitan po ng panalangin. Aming Amang Banal, kami po, Diyos, ay lumalapit muli sa iyo at hinihiling po namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, na o Diyos, buksan ang aming isipan at puso, Panginoon, pang malaya, Panginoon, namin maintindihan ng iyong mga salita.
At dalangin namin, Panginoon, na ang salita mo, Diyos, ay patuloy na tumimo sa aming mga puso, baguhin ang aming pagkatao, at higit sa lahat, Panginoon, ito'y aming maisagawa, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang Ikaw, Jesus, ay patuloy na maluwalhati at maitaas sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang pag-aaral ng iyong salita at sa iyo, Panginoon, namin ibinabalik lamang ang papuri at pasasalamat. At ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Okay, last week po we talk about the pitfalls of leader. Ngayong gabi naman po, ang pag-uusapan po naman natin ay the profits of a leader, no? So, hindi lamang po ang negosyo ang nagpo-profits, pero bilang mga lingkod ng Diyos at naglilingkod sa Diyos, o bilang namumuno sa iglesia ng Panginoon, meron din po tayong tinatawag na ganansya or profits. At yan po ay mamaya ibibigay ko po sa inyo kung ano po yung ang mga profits, no, na ating natatamo sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod sa Kanya. At bago po ang lahat, nais ko to give you the four objectives, no, yung apat na layunin po ng ating pag-aaral po sa gabing ito. Ang una po, ang unang layunin po natin ay turuan po ang lahat ng mga naglilingkod sa ministeryo na as we serve the Lord, it really requires sacrifice and perseverance through difficult times, no? Nananampalataya po ako, naniniwala po ako na sa paglilingkod, kinakailangan po yung sakripisyo natin at yung pagpapagal, no? Kahit na may dumadaan tayo sa mga mahirap na sitwasyon. Pero hindi lang naman na sakripisyo at paghihirap ang ating dinadaanan. Ang nais ko ring makitang objectives natin is we are blessed, no, with true joy. We are blessed with true joy, which stands unconditionally in spite of whatever may be thrown in our way. So mahirap man, may difficulties man, pero at the end of the day, makita natin na tayo pa rin ay pinagpala. Kaya nga, 'di ba, sabi ni James, 'di ba, consider it joy, brethren, when you encounter various trials. Consider it joy, no? Meaning to say, yun po yung ating perspective na kung saan sa mundo po kasi pag panay pagdurusa lang, panay paghihirap, kaparusahan na yon. Pero sa ating pong mga leader na naglilingkod sa Diyos, bagamat dumadaan man tayo ng pagsubok, mahirap man ang ating ministeryo, pero meron tayong kagalakan sa pagharap natin doon sa mga difficulties. And that is one way of blessing ng ating Panginoon, blessing us with true joy. Pangalawang objective po is encourage po tayong mga disipulo, mga namumuno, no? Na kung saan that we know that one of the great rewards of being servant leader is the ability to witness the salvation and development of others. No? Kaya nga po, no, yun po yung kumbaga isa sa pinaka masarap na pakiramdam po natin na tayo naglilingkod sa Diyos, ano? Na kung saan makita po na yung mga napaglingkuran po natin, na bahagi natin ng salita ng Diyos ng kaligtasan, at makita natin din sila na nag-go-grow sila, nagde-develop sila, na one day, pagkatanggap nila sa Panginoon, they grow in the spiritual life. At the same time, makita rin natin sila isang araw naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? At pangatlong objective po natin is enlighten everyone, no? Maliwanagan ng bawat isa, na showing that when one serves as a leader, okay, ministry does not stop when they are gone. Ibig sabihin, halimbawa, sa isang church, sa isang pinamumunuan po natin, hindi po porket na umalis na yung leader na yon, inassign siya ng Panginoon sa ibang lugar, o sakali man may mga lingkod ng Diyos na talagang tapos na yung mission nila, kinuha na sila ng Panginoon, it doesn't mean that the ministry will stop, no? Hindi po. Kaya nga, napakahalaga na meron po tayong tinatawag na discipleship. Meron po tayong dinidisciple para magpapatuloy po ng ministeryo ng ating Panginoon. Amen po? Because when we disciple, it ensures that the Lord's ministry will continue through that disciples, allowing them to be used by God to take His work to the next level. Maalala ko po ang Panginoong Jesucristo, kung titingnan po natin, Jesus Christ, pakita natin, no? He disciples 12, no? Doon na meron po siyang 12 disciples. But apparently, yung isa po doon ay isa pong kumbaga black sheep, no? But again, tingnan po natin yung 11, pero may in-appoint pa pong isa, ang 12, no?
Pag basahin nyo sa Book of Acts, they continue the work of Christ, they continue the work of the ministry, and they even do greater things. Kaya mapakahalaga po, no, na ito ay ating maintindihan. Amen? Then a fourth objective is to build up, no, i-build up yung servant leaders even more by teaching them that their commitment and unconditional sacrifice will not go unnoticed. To build up servant leaders, no? Okay, ito po, encouragement sa ating mga naglilingkod sa Diyos, no? Minsan po sa ating pagsasikripisyo, minsan tila baga walang nakaka-appreciate sa atin. Napapansin natin parang walang nag-appreciate sa atin. Pero I would like to build up, no, yung mga naglilingkod sa Diyos, no? Wala mang nakakapansin sa atin, wala mang nag-appreciate sa atin, no? Puro criticize man o ano pa sinasabi. But again, tingnan po natin, hindi man nakikita ng tao or something, pero ang Panginoon po, nakikita niya po ang ginagawa natin sa Kanya. At yun po ang pinakamahalaga sa atin bilang naglilingkod sa Diyos. It's not the applause of man, but the applause of God. Amen po ba? Kaya nga, ang ating text po ngayon ay sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 and 8. No? Basahin po natin yung 2 Timothy chapter 4, verse 6 and 8. For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. Ito po ay panulat po ni Apostle Paul, at ito po isinulat niya kay Timothy, kanyang disciples. No? Ang sabi po niya sa verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Then in verse 8, sabi niya, now there is in store for me the crown of righteousness. Kung you have your Bible with you, I would like you to highlight niyo po yan, yung crown of righteousness na yan, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Now, I have a question for each one of us. You can answer through the chat there, no? Is it really worth it to serve the Lord? Is it really worth it to serve the Lord and become one of His faithful leaders? Is it really worth it to serve the Lord and become one of His faithful leaders? Yes and amen po or no? Pangalawang question po, is it really worth making significant sacrifices to faithfully follow the Lord? Is it really worth making significant sacrifices to faithfully follow the Lord? Alam niyo po, minsan po naka-attend ako ng isang conference, no? May mga pastor po doon nag-testimony, ano, and most of them testify about yung mga karanasan nila bilang pastor, bilang lingkod ng Diyos, no? Some of them always kumbaga speak about the problems in the ministry. Then they felt that they are taken for granted. Pangatlo, they talk about that they are being unappreciated, or in other words, parang feeling nila wala nga, yun nga, unappreciated, parang baliwala yung ginagawa nila. Then most of the time they were criticized, no? So basically, totoo naman po yun, nangyayari naman po yun. Pero again, it is important that being a leader, being servant of God, we should have a balanced perspective, no? Kasi naniniwala ako na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lang naman po hihirap lahat, eh, di po ba? Kaya nga ito, si Paul have a very good balanced perspective, na ipinakita niya dito. Na ang paglilingkod, yes, we can experience those things, no? But hindi naman ibig sabihin na we are not also blessed doon sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi nakikita po natin na hindi naman po sinabi dito, miski ni Paul sa kanyang mga talata na binasa natin, that all the day of his life na talagang paghihirap na lang, no? At the end of the day, no, meron siyang goal na nakikita si Apostle Paul, na sa kanyang paglilingkod sa kabila ng persecution, sa kabila ng sacrifices, sa kabila ng paghihirap, he is looking forward na kung saan there will be
a blessing when it comes to serve the Lord. And I believe that this is the right way na dapat magkaroon po tayo this is the right perspective that we should have when it comes to our ministry before God. Amen po, no? It's very important, no? Na yun po ang ating perspective. Kaya nga dito, napakaliwanag naman, no? Nakita natin na si Paul is really have a more balanced perspective, no? In the verses that we read, he is not denying that there are sacrifices involved, no? At kakita natin naman na habang habang isinusulat po ito ni ni Apostle Paul is actually they are actually having kumbaga in execution, no? In execution sa siya. Kumbaga nag-aantay na lang siya ng awaiting his execution because of his ministry by spreading the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi niya in verse 6, di ba? For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. With this statement, makita po natin that Paul compared his life of sacrifice to the drink offering, which was a familiar sacrifice. Nakita natin that Jewish people offered, no? Actually, it was usually, pag sinabi po yan, it was usually presented by pouring a jug of wine upon the altar as an expression of their thanksgiving. Kaya naman, Paul as a servant, no, makita po natin that he had really a healthy perspective when it comes to the ministry. And again, we also can notice that Paul is not ignorant of the fact that there was necessary sacrifice. That's the first. Then second, he saw that sacrifices. Kaya nga, he saw that sacrifices even the offering of his own very life. Kaya naman, as he offered his own very life, he saw it as an expression of his appreciation for all the favors he has received from the Lord Jesus Christ. Kaya na-mention niya, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. For me to live is Christ and to die is gain. Paul got really, a balanced perspective. Ang sa kanya ay mabuhay kay Kristo at ang kamatayan, kung ikaw ay mabubuhay kay Kristo, ang kamatayan ay isang kapakinabangan or ganansya na tinatawag. Amen po ba? And as believers in the Lord, as leaders in church, and as ministers that doing the ministry, it is important for us to have this kind of balanced perspective mindset. I hope na lahat po tayo na naglilingkod sa ating Panginoon, maintindihan po natin ito. Na sa ating pagsisakripisyo, okay, that our willingness to sacrifice for Him is our highest expression of appreciation for everything He has done for us and through us. Ulitin ko po yun. Please know that our willingness to sacrifice for Him is our highest expression of appreciation for everything He has done for us and through us. Alam nyo mga kapatid, kung titingnan po natin, yung ating paglilingkod daw po ay pagpapakita ng pag-appreciate natin sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga kung iisipin natin yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay, pag-iisipin natin, parang kulang pa nga yung ating paglilingkod sa ginawa niya sa ating buhay. Ano po ba ginawa ng ating Panginoon? No? Actually, the Lord Jesus Christ came here on earth, para tayo po ay iligtas sa kapahamakan. God, died for our sins, and because of that, because of his sacrifices on the cross of Calvary, ang kasalanan po natin ay pinatawad. Ang ating kasalanan po ay nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. At tayo po ngayon ay nagkaroon ng karapat-dapat na estado sa ating Panginoon. Nagkaroon po tayo, kumbaga, na-restore po ang ating relationship, na-reconcile po tayo sa ating Panginoon. And because of that, we have also a privilege to call God as our Abba Father. And that is all because of what Jesus Christ had done for us.
Kaya naman ang paglilingkod, lagi po nating isipin ang paglilingkod sa Diyos, okay? Ay ito yung ating dapat appreciation sa ginawa ng Diyos sa atin. Kaya kung ganito po ang ating magiging tinatawag na motivation sa paglilingkod sa Panginoon, I believe wala pong mabe-burnout. At sa bawat ginagawa po natin na paglilingkod na may sakripisyo, tayo po ay mayroong kagalakan. Amen po ba, mga kapatid? Now, I would like to give you the profits, no, ng mga naglilingkod sa Diyos. Unang profits po is our happiness. Yung kasiyahan, no? Okay, ito po ay iba sa kasiyahan na minsan po kasi ang kasiyahan, ganito po no? Ang kasiyahan po kasi sa perspective ng tao is yung, halimbawa, nakuha mo yung bagay na gusto mo, masaya ka, di mo ba? So, ibig sabihin, yung kasiyahan mo nakabase sa bagay. Nakabase sa magandang mangyayari lamang sa'yo. At kung walang magandang mangyayari sa'yo, wala kang magandang makukuha, walang magandang benepisyo, hindi ka magiging masaya. So yun yung tinatawag na human happiness. Kaya nga tayo, di ba? We tried everything as human. In pursuit of our own happiness, we try different kind of things in this life. No? Yung iba, I don't know, ano ang nagpapasaya sa inyo, no? Ano yung mga bagay na kung saan pag nabigyan ka ng ganito o may nangyari sa yung gantong bagay, talaga namang hindi mapakuwari ang iyong kasiyahan. Kaya naman, even yung pagngiti mo, talaga namang, kumbaga, ngiti, yung labi mo, ngiti mo, abot hanggang tenga, no? But again, yung happiness dito na pinapakita is, yung profit ng happiness is not based on the good things na makukuha natin, no? The pursuit of happiness is actually, kung makikita po natin dito, ito po yung tinatawag, katulad ng sinabi ko po kanina na verses, no, na consider it joy, brethren, when you encounter various trials and problems. So meaning to say, consider it joy, no? Kabaliktaran, sabi ko nga po kanina, tayo po'y nagagalak, tayo po'y masaya lamang, no? Hindi mapakawari yung ating kasiyahan, kagalakan, kung meron lamang mabuting nangyayari sa atin or nakukuha natin yung mga bagay na gusto natin. E paano din ngayon dito? Na kung saan tayo'y dumaranas ng sari-saring pagsubok, sari-saring paghihirap, sari-saring problema, ang tanong, magiging masaya ka pa ba? Magiging maligaya ka pa ba? No? Especially sa paglilingkod sa Panginoon, sa ministry. Alam naman natin na ang pagmi-ministry, ang paglilingkod, no, kalakip niyan ay pagsasakripisyo. No, katulad na lamang itong ginagawa natin, ito'y pagsasakripisyo ng ating oras. Paglalaan ng oras, no? Na supposedly, probably itong oras na to, pwede nating i-google sa ibang bagay na gusto nating gawin na kung saan magpapasaya sa atin. For example, mas masarap manood ng TV ng ganitong oras, mag-relax at yun magpapasaya sa atin. But again, isinantabi po natin yon just for us, no, to focus on this discipleship. No, ilaan natin yung oras natin. And while we are here studying the Word, while we are here training, nandoon na tayo ay nagkakaroon ng kagalakan. And I believe this is a kind of one of the profit ng isang leader ng ating Panginoon. Na tayo'y masaya, tayo'y naggagalak, ano? Pag nandoon tayo na kung saan naglilingkod sa ating Panginoon, sa kabila ng may difficulties, sa kabila ng may challenges, sa kabila ng may problema, sa kabila na kung saan maraming mga bagyo na dumarating. But again, itong bagay na ito, yun ay, kumbaga, instead na magpalumbay sa atin, magpa-down sa atin, sa halip, ito yung lagong nagpapataas ng ating moral, lalong nag-i-encourage sa atin na magpatuloy sa paglilingkod dahil alam natin na yung ating paglilingkod sa Diyos ay hindi masasayang. And thinking of that, na lahat ng ating ginagawa sa Diyos, mahirap man, may pagsasakripisyo man, by thinking it that, na kung saan hindi nasasayang, it will bring you joy and happiness to your heart. And I believe this is the kind of happiness that lasts. No, naglalas. Why? Because even in the midst
of very difficult circumstances, katulad nga ng sinabi ng Bible, na sinabi ni Jesus, no, na si John 15 verse 11, that I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Alam niyo po, ang susi in experiencing this kind of happiness is having a relationship with Jesus Christ. Kaya tayong mga naglilingkod sa Panginoon, nahihirapan man, may challenges man, may pagsubok man, may mga bagay man na hindi maganda nangyayari, pero because of our relationship with Jesus Christ, because we love Him, we keep on going in serving Him because we believe that serving Him is our complete joy, regardless of our life situation. Kaya pakitype nga po sa ating chat box po dyan. Chat type niyo po, palaging maging masaya sa kabila ng pagsubok. Palaging maging masaya sa kabila ng pagsubok. Why? Because knowing that, no, even though we encounter problems, trials, so on and so forth, always remember that we are secured in Christ. That we are always secured in Christ and He will never give up on us. We are always secured in Christ and He will never give up on us. One of the example na makita natin po ay si David, no? In Psalm 16 verse 8 to 10, ito po basahin ko po yung Psalm 16 verse 8 to 10. I have set the Lord always before me because He is at my right hand. I will not be shaken. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure. Because you will not abandon me to the grave, nor will you let your Holy One see decay. Alam po natin na isang araw sa buhay ni David, he faced tough times na tinatawag, no? But again, sa kabila ng naranasan niya yung toughest time sa buhay niya, David was able to keep his joy, not only his joy, and even gladness. Why do you think that he was able to keep his joy and gladness? Because I believe, according to this verse, no, makita natin that David, no, set his focus in the Lord, not on his situation, no. He set his focus on the Lord, not in his life situations. So katulad ni David, no, I believe this is one way of na matutunan natin kay David na sa kabila ng ating na nararanasan, no, na mga paghihirap, pagsubok or ano man 'yan, difficult circumstances, no, i-focus natin na yung ating paningin sa ating Panginoon hindi doon sa bagay na ating nararanasan. Bakit kaya? Kasi alam niyo kasi pag itinoon natin, no, itinoon natin yung ating pananaw doon sa problema, devastated ka eh. Lalo ka lang ma-discourage, no? Pero once you set your mind, your focus on the Lord, that you are believing, no, na kahit nararanasan mo 'yun, God has something in store for you. God will do something, no? In spite of that, I believe hindi mananakaw kailanman yung kagalakan at kaligayahan sa buhay natin. Kaya importante mga kapatid, no? Importante na yung tinatawag na yung personal relationship natin sa ating Panginoon. I believe that's one way din bakit David was able to set his focus in the Lord is because of his intimate relationship with God. And I believe as a leader, it is very, very important that we should have this kind of intimate relationship with our God, you know? Na i-develop natin ito, na we should have intimacy when it comes to our relationship with God. Kaya nga sabi ko, 'di ba, kasi David is a man after God's own heart, no? Kaya yung kanyang kataga or tawag sa kanya, it's really reflects dito po sa aking sinasabi, ano? And again, as leaders, important po na we have intimate relationship
with God. And having that, I believe, no, if we are having intimate relationship sa ating Panginoon, ang kasalanan ay hindi makakakontrol sa ating buhay, no? Hindi tayo pwedeng gapiin ng kasalanan. Again, uh, importante na yun po ang ating laging dinidesire sa ating buhay. Amen? Kaya, kasi alam ko po, ito po yung normally kasi nangyayari. That's why people, leaders, uh, may mga leader na nadadapa, leaders na mga na kumbaga hindi na nagpapatuloy, na di-discourage. Because I believe ito po yung pinaka nagiging main na problem when it comes to their relationship sa ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, bilang servant leaders ng Panginoon, lagi niyo pong tandaan, ano, pag kayo po ay naglilingkod sa Diyos, no, meron mang, again, paulit-ulit ko pong sinasabi, meron mang trials, meron mang difficulties in the ministry, but in spite of that, you can still continue to experience the joy in the Lord. Katulad ni Nehemiah, no? Sabi ni Nehemiah sa chapter 8, verse 10, Nehemiah said, "Go enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is sacred to our Lord. Do not grieve." Take note of this, for the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord will be the source of our strength. And if this is the case, okay, we can actually face everything. We can endure everything. Kahit paanong hirap yan, kahit ano pang sakit yan, kahit ano pang pagdurusa yan, no, kaya nating harapin yan because we have the joy of the Lord, and that is the source of our strength. Parang may kanta niya, di ba? The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Amen? So, kaya nga meron isang kanta rin, di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ano kaya ang tanong po? Tayong mga mananampalataya po, tayong mga leader, tanong ko po sa inyo, masaya nga po ba talaga ang buhay natin? Baka masaya lang po tayo pag panay blessings, pag panay magagandang bagay nangyayari. Baka pag may pagsubok na, may mga sari-saring problema na, hindi na masayang tunay ang buhay ng Kristiyano at wala na rin yung katagang the joy of the Lord is our strength, ano? I hope na hindi po tayo maging ganon. I hope na panghawakan po natin yung salita ng Panginoon, no? Na yun po yung maging source natin. At yun yung tinatawag na maging malalim yung ating perspective dun sa tinatawag na kasiyahan at kagalakan. Amen? Pangalawang profits, no? Una, yung happiness. Pangalawa, yung tinatawag na harvest. Harvest. Sa paglilingkod sa Diyos, meron din pong tinatawag na pag-ani or harvest. Or in other words, there's a reward. No? There's a reward that we can receive from the Lord. Ano kaya yung reward na yon? Alam niyo po yung reward na to is one thing is the privilege to see the people. Okay? This reward is the privilege to see the people, those who were saved, no, yung mga naligtas, and or have grown in their Christian lives because of the ministry that God entrusted unto us. Alam niyo po ako bilang isang pastor, no, hindi po yung material na bagay ang tinitingnan ko po na reward, no. Ang aking main goal in serving the Lord, no, and is to really, of course, to really preach the gospel, no. Yan naman talaga yung ating pinaka main thing, no. Naniniwala ako na iniligtas ako ng Panginoon, ililigtas tayo lahat ng ating Panginoon dito, hindi lang para sarilinin yung kaligtasan na ating naranasan, kung hindi ibahagi, no, yung kaligtasan na ating naranasan mula kay Kristo doon sa mga hindi pa ligtas. Kaya naman seeing them, no, when God used you to be an instrument na kung saan of salvation, no, instrumento ng kaligtasan ng Diyos sa mga taong mahigiyan mo. And that is the greatest reward.
Kaya ako masayang-masaya po ako. May isa lamang pong kaluluwa na makita po ako na isinuko ang buhay sa Panginoon, nagsisi at malikod sa kasalanan at nagpagamit sa Diyos. I take it as a great reward sa ipinagkaloob niyang ministeryo sa akin. Kaya, mga kapatid, no, do not just think of a harvest just a material thing or material possession. So, kailangan yan. Necessity yan, kumbaga. Pero that is not our main motivation, no, why we do ministry. Because yung harvest, no, na pinapakita sa atin ng Panginoon na profit ay higit pa doon sa material na bagay. Kaya ang sabi ni Paul, ang sabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 19, "For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you?" There is a crown na nabanggit po dito sa verse, no? I want you to focus on that, no? The word crown, no? Yun po yung isa sa harvest, no? Na ating pong minimithi, no? The word crown in this verse comes from the Greek word called Stephanos, meaning victor's crown, no? Like, no, victor's crown. The word, no, kita natin, the word itself, crown, is always associated, no? This crown is associated with honor and dignity bestowed to a winner. Kaya nga makita niyo po 'di ba sa Greek, no, yung mga sa mga Olympics, makita po natin na mayroong crown na sinasabit sa kanila doon, especially doon sa mga nananalo, because it symbolizes or this associates with honor and dignity bestowed to a winner. Kaya sinabi ito ni Paul because for Paul, no, it would be a great source of joy, no, and honor, okay? Okay. Sa paningin ni Pablo, okay, it would be a great source of joy and honor to see the very people whom he had the opportunity to minister enjoying the presence of the Lord. No, nawa maging ganun din po yung perspective natin, no? Na maging masaya po tayo, no? And gawin na kumbaga maging masaya po tayo and take this opportunity na tayo po ay makapaglingkod. Because as we minister, no, I believe, no, it will give us joy, you know, especially makita natin yung mga ating napaglingkuran ay nag-i-enjoy doon sa presensya ng ating Panginoon. And when I think about it, nakikita ko po na that the best part is most likely seeing the people who matter to you, no? And those are sino po nga po ba yung mga taong nagmamatter sa atin? Of course, asawa natin, mga anak natin, relatives natin, closest friends natin, no? Of course, these are the people, no? Kung iisipin po natin, unang-una, sila po yung gusto nating makasama sa kalangitan. Amen po ba? No? Alam ko po na yan po ang ating first concern, especially doon sa mga asawa nila, mga anak nila na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, no? Yan po yung ating main concern na itong mga pamilya po natin ay makakilala sa ating Panginoon. Because I believe this will be our greatest joy, no? If we see that our whole household come to know the Lord and accept Him to be His Lord and Savior, or accept Jesus Christ to be His Lord and Savior. How many of us here na taas lang ng ano dyan, na ang kanilang pamilya ay hindi pa po nakakakilala sa Panginoon? Yan po ba na mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Yung Sister Dr. Iris, no? Sino pa po? So maybe most of us, no? Marami pang hindi nakakakilala sa ating Panginoon. And again, di po ba parang kung isipin po natin, napakalaking kagalakan, would be a greatest joy, no? Kung mismo tayo ang maging instrument by bringing our loved ones to the Lord. Amen po ba? No? Kagalakan po yun na tayo po ay maging instrumento ng Diyos para madala po natin yung ating mga mahal sa buhay sa ating Panginoon. And ako, I really thank my mother because she is the one, no? She is the one talaga yung ginamit ng Panginoon
para po ako ay makakilala sa ating Panginoon. Ang nanay ko po ay hindi nagsawa na manalangin para sa akin, no? Maliit pa lang ako, talagang pinapanalangin na po ako ng nanay ko dahil sa aking pag-uugali, bata pa lang ay talagang troublesome na po si Pastor Joel. And I'm one of at very young age, I'm one of the persecutor of the church, no? Ah, dahil po nung araw yung church po namin ay katabing bahay lang po namin. Naikwento ko naman maaaring sa iba po ito, no? There are instances po ata that I asked for a coin, no? Piso ata or 2 piso humingi ako sa mother ko. Pero hindi niya ako binigyan. Masamang masama ang loob ko. Kaya hindi ako sumama sa kanya sa simbahan. At habang nagpe-praise and worship doon sa simbahan, sinasabayan ko rin silang mag-praise and worship sa pamamagitan ng pagbabato ng bubong. Habang sila'y pumapalakpak din ang bubong sa pamamagitan ng bato. Yun lang. So I was once persecutor of the church. But again, my mom doesn't give up on me. No, she keeps on praying for me. And not only that, no, hanggang sa mag-abroad ang mother ko, no, I was 12 that time when my mother went to abroad. So pinagpe-pray niya pa din ako kasi alam niya na kung walang mag-aagapay sa akin, walang kumbaga magdi-disciple or lingkod ng Diyos na kung saan mangangalaga sa akin, mapapariwala ang aking buhay. Yun, it's a blessing, no? Nagbunga po yung tinatawag na panalangin ng mother ko. Ngayon po ako nandito po sa inyong harapan at ginagamit po ng Panginoon. At kung ikaw, no, yung ganun, ikaw mismo, tulad ng nanay ko, masayang-masaya po siya. No, she was very happy and fulfilled seeing me right now, no, to become a pastor, no, to become a servant leader, no. Isa pong fulfillment 'yon sa puso ng aking magulang. Kaya rin po mga magulang, no, I believe na ito po yung isang maganda na ating unahin o i-priority na kung saan madala po natin yung ating mga mahal sa buhay sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo, no? Alam niyo po merong isang malungkot na istorya. I don't know if some of you are familiar with Dwight L. Moody, no? Si Dwight L. Moody is actually a great evangelist na who led hundreds of thousands of people to the Lord. And alam niyo po ba that in spite of his success when it comes to ministry, meron po siyang he went through a personal crisis, no, in his ministry as well. In spite ng tagumpay niya, no, by leading hundreds of thousands of people to the Lord, but again, he experienced this personal crisis sa ministry. Alam niyo po kung ano po yung personal crisis niya? Kasi po, alam niyo po, at that time na nung siya po'y kasagsagan ng ginagamit ng Panginoon, that time also na kung saan yung anak niya is actually, I believe, enrolled in Yale University. And habang nag-aaral po yung kanyang anak, yung oldest son niya doon sa Yale University, yung son niya po ay pinili na i-reject yung faith niya, no, sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, because of that, may sinulat si Dwight Moody and he wrote like this: "The thing that shames me most is that I am preaching to others and my son does not believe in the gospel I preach." The thing that shames me most is that I am preaching to others and my son does not believe in the gospel I preach. So nakakalungkot pong istorya ni Dwight L. Moody, in spite, sabi ko nga po, napaka-successful niya when it comes to his ministry, that God gave in ministry sa kanya. Imagine, God used you to lead hundreds of thousands to the Lord. Then at the same time, yung anak mo, kung saan will, ganun na lang, that reject, kung saan yung ipinipreach mo na gospel, no? And again, paaring, and these words, makita natin sa part ni Dwight Moody, is really some sense of failure, no? But again, I hope and pray that we won't, no, na tayo ngayon, no, we won't go through the same thing, no, na wag po tayong matulad o mangyari po sa atin
itong bagay na ito. Kaya ngayon po ako naniniwala na kung meron man tayong unang dapat i-evangelize, meron man tayong unang i-disciple, kaya umpisahan po natin yan sa ating mga pamilya. Umpisahan po natin sa ating asawa, sa ating mga anak. Let's start from there. Katulad ng sinabi ni Pastor Ronnie kahapon, di ba? Let's start from our Jerusalem. No? Sila po ang ating hunain. No? Kaya mahalaga na sa emphasize no ng ating evangelism no ah unahin po natin yung pamilya natin no kaibigan natin kamag-anak natin at the same time yung mga katrabaho natin at yung mga kapitbahay yung saan po yung close proximity na ating ginagalawan. And again mga kapatid, if we become faithful no in leading people to the Lord and serving the Lord in his ministry, of course, no, when you get to heaven, no, you will find the people whom you have directly affected enjoying the Lord. No? Doon makikita mo, no? Makikita mo yung mga nabahagian, no? I don't know paano mangyayari, but I believe, you will, of course, definitely meet them, no? Those who are saved, one day, all of us will meet in heaven. And again, hindi man natin makita, no? Probably, no? Baka pagdating natin sa langit, makita nila tayo, then probably, I don't know if they will recognize still us and will able to say to us, no, sa kalangitan that thank you, no, sa atin that God has used us, no, for them to be able to know the Lord and accept Jesus as their personal Lord and Savior. Kaya mga kapatid, that is our harvest. Our harvest is to see people coming to the Lord Jesus Christ, repenting from sins and believing in Jesus Christ and receiving and accepting Him as their personal Lord and Savior. Kaya mga kapatid, yun po, no? Huwag po tayong manghinawa, no? Share lang po ng share ang gospel. Manalangin lang ng manalangin para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay because that is our harvest. Pangatlo po na profits ng isang leader ay yung tinatawag na heritage. Heritage. Pag sinabi pong heritage, is, in other words, that is a legacy. No? Legasiya po natin. No? Na bilang lingkod ng Diyos, meron po tayong legacy na iniiwan. No? As a leader who pours his or life into a disciple, no, it would be a great reward, no, to see our disciple take over. Kumbaga take over yung ministry na ating sinumulan. Kung wala na tayo, no, yung disciple natin, makita natin na sila yung magpapatuloy ng ministry na ating inuumpisahan. Naniniwala po kasi ako na isang successful leaders always prepare successors. Ang isa ramon pong successful leaders always prepare successors. Kaya nga, that's a legacy. That's our legacy. Someone that we started, no, when we were guns, those who were disciple will continue the one that we started. At nakita po natin yan sa Bible. Marami example po sa Bible. Now we see the example in the Bible that disciples taking over after their leader has gone to be with the Lord, no? Katulad ni Moses, no? Si Moses, sino po pumalit sa kanya? Sino yung successor niya? He had Joshua. Okay? Then si Elijah, no? Elijah had Elisha, no? Elisha, no? Kaya nga hinigitan pa nga ni Elisha si Elijah because Elisha had double portion of anointing. Then again, meron pa is Paul and he had Timothy. So obviously makita po natin this pattern did not come as an accident. Hindi po accident ito. But I believe this is a intentional instruction from the Lord para sa mga namumuno sa Kanya. Intentional instruction ng Panginoon para sa mga leaders. Ano po yung intentional instruction sa atin bilang mga leaders? To train the emerging generations for leadership. To train the emerging generation for leadership. Kaya meron po tayong mga ganitong gawain, mga kapatid.
Kaya po natin iginagawa ito para lahat po tayo ma-equip, lahat po tayo ma-train so that we can continue the ministry that God has started in our lives. Yan po ay nabanggit sa Bible, sa Deuteronomy chapter 6, verse 20 to 25. Deuteronomy chapter 6, verse 20 to 25. Ang sabi po diyan is, in the future, when your son asks you, what is the meaning of the stipulations, decrees, and law the Lord our God has commanded you? Verse 21, tell him, we were slaves of Pharaoh in Egypt, but the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. Verse 22, before our eyes the Lord sent miraculous signs and wonders, great and terrible upon Egypt and Pharaoh and his whole household. But he brought us out from there to bring us in and give us the land that he promised on oath to our forefathers. The Lord commanded us to obey all these decrees and to fear the Lord our God, so that we might always prosper and be kept alive, as is the case today. And if we are careful to obey all this law before the Lord our God, as he has commanded us, that will be our righteousness. Dito po makita po natin, this is the story of the Israel giving instructions to their next generation. And again, God in his wisdom, has given us clear instruction concerning discipling the next generation. So I and you, mga kapatid, have responsibility to disciple the next generation. Pakisabi po natin dyan sa ating chat, let's disciple the next generation. Alam niyo kung bakit? Kahihiyan po kasi, na kung saan yung pinagtrabahuhan natin na talagang so hard just to build a ministry, then one day makita natin it collapsed. Why? Why nag-collapse? Because wala nang disciple na nagpatuloy doon sa ating inumpisahan. Kaya mahalaga na tayo po ay nagdi-disciple so that the one we started patuloy na mananatili for God's glory, Kaya nga si Jesus, di ba? Makita natin the disciples 12, Nakita natin. At ang bilin niya, yung encouraging words niya doon sa disciples, sa John chapter 14, verse 12, ang sabi ni Jesus, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. Lahat daw ng may pananampalataya kay Jesus, okay? Anyone who has faith in me, ay gagawin niya yung mga bagay na ginawa ni Jesus. So you and I, mga kapatid, have mandated by Christ, because we are belong to Christ. We are the disciples of Christ. Hindi lang, maaaring ito'y sinabi sa 12, but the principle behind this, yung message na to is tinatawag na, ano po yan, kumbaga, hindi, timeless. Yung principle na ito na binibigay ni Jesus is timeless. Even sa kapanahunan po natin ngayon, it is even applicable to each one of us. Na sinasabi ni Jesus, kung tayo sumasampalataya sa Kanya, we will do what He has been doing. And that is discipleship. At ang sabi ni Jesus, we will not only be doing that, but sabi niya, He will do even greater things than this because I am going to the Father. Will you imagine? The Lord is so confident with us, na hindi niya lang tayo minandate, hindi niya lang tayo pinagagawa o dapat nating gawin yung mga bagay na inumpisan niya. Sinasabi niya pa na as we do yung pinagagawa niya sa atin, we will do even greater things doon sa mga ginawa. And glory to God. Glory to God. Jesus clearly telling us that as disciples, we will accomplish great things in their ministry and even greater than what they have seen from His ministry. And glory to God. Kaya naman mga kapatid, di ba? How many of you able to read the book of Acts? Di ba? Makita po natin sa book of Acts. Grabe yung signs and wonders na nangyari through the lives of apostles. Nakita natin that even daily, thousands are added. Thousands are being saved. Because of the power of the gospel, because of the obedience of the disciples of Jesus Christ. And again, mga kapatid, we as our disciple of Jesus Christ,
let me tell you this, na we have to be faithful. We have to be faithful, mga kapatid. We have to make sure that we are affecting the next generation. Let us make sure that we are affecting the next generation. Have you heard about generational blessings? Narinig niyo na po ba yung the word general blessings? Now, you won't find this term in the Bible, no? Wala po yung mismong yung word na yon na generational blessing, but that teaching is clear in the Bible. Meaning to say that our faithfulness today can sow seeds of blessing to our children and their children. Ulitin ko po yun. It simply means that our faithfulness today can sow seeds of blessings to our children and imagine, and their children. Ano po sabi sa Psalms 112, verse 1 and 2? Psalms 112, verse 1 and 2. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in his commands. Ito po, take note of this. His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. And that is a generational blessing. Kaya importante, mga kapatid, no, na tayo po ay create impact or affecting the next generation. And that is my prayer to each one of us. And that is our prayer, no, in Jesus our victory here in Canada and even the Philippines, no. Now we as a church, no, we as a Amen. church, we as a church that we are serving, no, that we will Amen. do greater things for the glory of God. Amen. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin yung Hallelujah. Panginoon. Then last but not the least, the prophets is, kanina po sabi ko po is our heritage. Ngayon naman po is our honor. No? Honor. Sino po sa inyo rito nung kayo nasa elementarya, kayo nasa high school, kayo ay nasa college, nakatanggap ng honor? Alala ko po doon na ako naman po, hindi naman po sa nagbubuhat ng bangko. Siguro nasa top 1 to 3 naman po ako ng elementary. Nasasama po ako sa honor sa top 1 to 3. Pero pagdating na po ng high school, dahil school bukol na po, wala nang honor. So yung honor is award or rewards. Thank you, Pastora Norma. No? Now, when was the last time? When was the last time you were awarded for a significant accomplishment? Sino po sa inyo dito awarded? No? Wow, congratulations, Sister Lailani. Ano? Now, no, makita natin, napakasarap ng feeling na yan, no? Na pag tayo ay binibigyan ng award, no? And I believe most of us can probably identify with the feeling of being honored publicly because of significant accomplishment. Amen po ba? Then, but take note of this, no? God has appointed, okay? Let me tell you this. God has appointed as a specific day when all the saints who have served faithfully, okay, will stand before Him and be given the honor of receiving their rewards. Alam niyo po, darating po ang isang araw, mga kapatid, na tayo po na nananaglingkod sa Diyos ng may katapatan ay haharap sa Kanya at sa ating pagharap sa Kanya, tayo'y bibigyan niya ng honor o ng award o ng rewards because of our faithful serving to Him. Because we faithfully serve our Lord Jesus Christ. And this concept, no, itinuro po sa atin ng Bible, no? Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due for him the things done while in the body, whether good or bad. Alam niyo po, ang tawag po dito ni Paul is judgment seat of Christ. No? Sa Greek word, tawag po dyan, bernasia. No? And one of the Greek scholar explained this judgment seat of Christ. Ang sabi niya po is, ito raw po yung description niya. In the large Olympic arenas, there was an elevated seat on which the judge of the contest sat. No? Kita naman po natin yon. May elevated sa arena. So, sa mga pelikula, mapapanood natin yan. No? After the contest were over, makita natin, the successful competitors would assemble
before that burn a seat sa harap, no, to receive the rewards or crown. Kita mo, may mga platform doon. And the Burma was not a judicial bench where someone was condemned, but it was a reward seat. Kumbaga, reward seat po yon. Now here, makita natin that evident, no, that Paul, sa pagkakasabi niya nito, that he was very conscious of this rewarding time. Na sinasabi niya na lahat po tayo, no, ay darating yung panahon that we will be rewarded for what we have done for the Lord. And I would like to believe, no, na this was also one of the precious motivation din po sa atin ni Paul to keep fighting the good fight until we finish the race. Let us fight, o ba? Let us fight the good fight until we finish the race. That is 2 Timothy chapter 4, verse 7. Mga kapatid, despite na ang ministry may mga difficulties, no? Manatili lang tayong tumayo sa pananampalataya. Patuloy lang tayong mag-persevere till the end. Sapagkat alam niyo po, at the end, alam niyo po, lahat po tayo, sabi ko nga, at sabi kanina nang binasa natin, lahat po tayo isang araw ay haharap sa Diyos, tatayo sa Kanya. Amen? At mahalaga na sa ating pagharap, no? Pagharap sa ating Panginoon, pagtayo, no, sa Kanyang harapan, no? Ito po yung ating maririnig, no? Ilan po sa inyo yung gustong ito yung marinig sa ating Panginoon? Nasasabihin niya po sa atin, well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So again, mga kapatid, no, napakasarap pala ng naglilingkod sa Panginoon, no? Tunay nga na isang kagalakan na tayo'y maglingkod sa ating Panginoon. Hindi ito parusa, kundi ito ay kagalakan. Ang paglilingkod sa Diyos ay dapat maging kagalakan. Sapagkat, sabi ko nga, yung 4 na prophets, no? Kagalakan, mag-create sa atin ng joy because this will be our happiness, this will be our harvest, this will be our heritage, and last but not the least, this will give us honor or will reward us doon po sa tinakdang panahon ng Diyos para sa buhay ng bawat isa. Again, mga kapatid, maraming salamat po at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Praise be to God. Amen. Sino pong napagpala dito at nais nyo pong mag-comment, no? Punong-puno po. Busog na busog po tayo sa salita ng Panginoon, di ba, Pastor, no? Amen. Praise God. So, Hallelujah. amen. Kung may pinagdadaanan po tayong mga challenges, kasama po ako dito, no? Napaalalahanan po tayo na may mga profits naman, no? Yan nga ay kaya lang kailangan katulad ng unang nabanggit po ni Pastor Joel, kung tayo po ay magtitiis, may perseverance na po, at Amen. magbasa. Kasama po yan talaga. Ayun, Kasama yan kahit sa pag-aaral. Opo. Kailangan ng pagsusunog ng kilay. How much more yung mga bagay na pang makalangit na bagay. So baka po may gustong mag-comment dyan bago po tayo mag-end. At isara po sa panalangin ni Pastor Joel. Any comments from the leaders po? Lahat po tayo dito ay mga leaders and prospective leaders. Ano po, kahit 1 or 2 minutes para hindi po tayo mag-exceed masyado sa oras. Kahit isa o dalawa. Any comments po, Pastor, no? And then isara niyo po. Opo. Yeah, sure. Opo. Any tanong po? May tanong po ba? Pastor. Opo. Good evening. Good evening po, Tatay Il. Ganda ng topic at napagpala ang bawat isa, no? Napagpala rin ako. Ang tanong ko po, Pastor, ay ganito. Pagka-rewarding na, harap na po tayo sa Panginoon. Saan po niya ibabase yung pagbibigay niya niyang putong, yung reward, yung crown? Saan po niya tayo
hahatulan doon sa Okay. pagbibigay niya ng crown? Mm. Is it sa Actually, mga sige po. nawin natin ng souls o katapatan po ba o ano po ba? Sa asam po ba? Actually, it's all aspect po yan, no? Kasi sabi nga, may isang verse sinabi that we will be judged according to what we have done, no? So ibig sabihin, it's the judge itself, no? Hindi lang uusgahan, no? Yung mga bagay na ginawa natin, mali o tama man, lahat man, paglilingkod man, lahat or something. It's gonna be judge itself. So I believe yung rewards, no, na iaano sa atin ng Panginoon is based through what we have done for him. What we have done for him. Kaya nga ibig ko sabihin, doon nakabase yung tinatawag na reward na ating kakamuhin. Hindi tayo kasi yung reward, hindi tayo naligtas dahil sa ating mga ginawa, but we will be rewarded according to what we have done, no? Kaya nga sabi ko, yung paglilingkod sa Diyos, ito kasi given we are saved na no? For us to be rewarded, no? We will be rewarded kung paano natin ginawa yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. So I believe our reward will be based kung paano natin ginawa yung paglilingkod natin sa Diyos. And again, ang prerequisite, nakita ko, for us to be rewarded, we should faithfully serve the Lord. So, ibig sabihin po, Pastor, yung pong gagawin ni Jesus, hindi doon kung tayo ligtas o hindi. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo, yeah. Ligtas na tayo. Kung ang pinag-usapan na dito, ano ang ginawa natin para kay Kristo pagkatapos nating maligtas. Yes, no? Opo. Amen po. Kasi doon tayo i-reward. Hindi naman tayo i-reward ng Lord kung tayo sa impyerno or something. So we are saved already, no? So yun yung bibigyan ng reward Yung those who really faithfully serve the Lord. Kaya yun, no? Doon po tayo magbabase yung tinatawag na crown of righteousness, yung honor na tinatawag na ibibigay po sa atin. Kaya sa ating paglilingkod nga, sa ating Panginoon, mahalaga po yun na ginagampanan natin ito ng may pagmamahal at ng may katapatan. Amen? Nasagot ko po ba yung tanong ni Tatay Hill? Amen po. Sagot na sagot po, Pastor. Amen. Amen. So, meron pa po bang may tanong? At kung wala na po, Pastora. Ayan po, Doc. Ako po, nagagalak po ako sa thank you po, Pastor, nakaka-bless. Ako po yung nagagalak lang na to be in the company ng mga alam kong maraming reward. Natutuwa lang po talaga ako kasi syempre po sa alam niyo naman, baguhan tayo, no? Pero ang dami ko pong nakikilala na sobrang tapat sa Panginoon. Sabi ko nga sa mga tao na nakikilala ko po, no? Sabi ko, huwag niyo ako kakalimutan, ha? Pag may mga na kayo doon, may mga mansion kayo sa langit. Imbitahan niyo ako, baka nandun lang ako sa ano. Pero hindi nga po, seryoso po. Nakakatuwa po kasi when you are in the company of, syempre po, yung talagang naglilingkod sa Panginoon, talaga pong mahahawaan po talaga tayo. Sa mga pananaw natin, sa mga kasi ako po talaga many times pinanghihinaan ako, and every time na makakasama ko yung mga matapat na naglilingkod sa Panginoon, alam niyo po, para pong naglalaho yung parang bula yung aking mga, minsan alam niyo yung parang patang-pata ako, pagod na pagod, minsan nagtatago pa nga ako kay Lord, Jonah moments. Pero every time po, no, pag nakakasama natin yung mga tapat na naglilingkod, kasama na po kayo dyan, syempre, Pastor Joel, Pastora Norma, Pastor Hill, lahat ng mga kapatiran natin dito, napapakinggan ko kayo sa ating mga prayer meetings. Yung lahat ng mga tumutulong sa akin sa God First Christian Ministry, alam nyo, talagang nalilift po talaga ako. So, yun lamang po, masarap po sa feeling ng mga talagang totoong nagmamahal. Thank you. Yun lamang po. Praise God. Thank you po, Dr. Iris. Encourage po. No? Pastor, 1 minute lang. Ako po, sige po. Tinitingnan, alam niyo po, kung ako man po'y nakakapangarap ngayon or alam niyo po ba yung isa sa inspirasyon kong naging Kristiyano? Yung pong isang elder, maliban to sa pastor namin, doon po sa unang church, na kami ay nakakilala sa Panginoon, grade 2 ang kanyang level of education, no? Dati po siyang lasinggero.
Pero nang makakilala po siya sa Panginoon, Pastor, hanggang mamatay siya, kumikintab ang mata niya tuwing pinag-uusapan Wow. ng Panginoon. And Hallelujah. we have seen how much he faithfully served God by Amen. faithfully serving our pastor. Kahit inaantok po siya pag ginising siya ng pastor, at tatangposong tayo na pong mag-Bible study. Siyempre, way back 1970s, ano pa Opo. po yan, Yeah. talagang grabe po ang evangelism dyan. Talagang mga tao, hindi pa masyadong bukas. Hanggang mamatay po siya. And so sabi Hallelujah. ko, nakapagbata sila. So sabi ko, laki ng crown nila. So yun po ang naaano sa isip ko, Pastor. And I'm just so blessed na kilala ko po sila. Amen. Amen. Praise God. Amen. So kung wala na pong magko-comment, tayo po ngayon ay pangunahan po sa panalangin ng ating punong pastor sa Sige po. JOB Vancouver. Maraming salamat, Pastor, on behalf Welcome of po. our elders in Rosetown and Saskatoon and even Vancouver. Ang mga kababayan po natin sa Abu Dhabi, Singapore, Philippines, lahat po, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sige po. Manalangin po tayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mensahe po para sa buhay namin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa iyong buhay na salita na muli na niremind mo kami, Panginoon, na sa kabila ng sakripisyo, pagpapagal, sari-saring mga bagay na hindi maganda na aming kinaharap sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil in-encourage mo kami na hindi pala ito dapat ang magpatinag sa amin para hindi magpatuloy. Sa halip, O Diyos, tingnan namin ito, Panginoon, bilang motivation, Panginoon, na lalo kaming maging masigasig, lalo kaming maging tapat, Panginoon, at lalo naming mahalin, Panginoon, O Diyos, yung mga ministeryo na kung saan ipinagkatiwala niyo sa amin. Mahalin yung mga tao, Panginoon, na kung saan ipinagkatiwala niyo sa amin. Bagamat, Lord, sa aming paglilingkod, sa mga tao na aming pinamumunuan, O Diyos, tunay nga na hindi po pare-parehas ang ugali ng bawat isa. May mga pasaway, may mga mababait, at mayroong nasa gitna. Pero Lord, in spite of that, Panginoon, difference ng tao, Lord, help us to persevere, O God, to continue the work of the ministry that you entrusted unto us, being your leaders, being your pastor, or being your servant, O God. And Lord, here we are once again, O Lord. We are surrendering everything unto you, O Lord. And now, Lord, we are fired up, Lord, to continue in serving you, Lord, in spite of difficulties, because we believe, Lord, one day, O God, we will face you face to face, O God. And we are looking forward to that, O God, that you will gonna say to us, well done, good and faithful servant. And God, thank you for this opportunity. Thank you for your word. Nawa, Panginoon, baunin namin ang mga salitang ito sa aming mga puso, sa aming mga buhay, at sa aming mga gawa, Panginoon. Makita itong mga salita mong ito, Panginoon, na aming pakinggan, upang ang pangalan mo ay maluwalhati at maitaas sa aming buhay. And again, Lord, use us also, Lord, in our family, O God. Help us, Lord. Use us, Lord, to disciple first our family. Use us to evangelize them, O God. Hayaan niyo, Panginoon, na mag-manifest muna, Panginoon, ang kaligtasan mo sa aming pamilya bago ang iba, O God. At hayaan mo, Panginoon, na ganun din, Lord, habang nagmamanifest, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa aming pamilya, ganun din, Lord. Gamitin mo kami, Lord, sa iba, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan, sa aming kolegyo. Pag mag-manifest din po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaligtasang inayandog para sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa pagkakataong ito, sapagkat alam namin, Panginoon, na isa kami sa iyong iniligtas para maglingkod sa iyo. At isa kami, Panginoon, na pinili mo para maging, Panginoon, kabahagi, Panginoon, ng ministeryong iniwan mo upang ipagpatuloy namin ito. At again, Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa pagkakataong ito. At ganun din, Lord, ipinagpe-pray namin, Panginoon, na yung aming next generation, Panginoon, ay magpapatuloy, Panginoon, kung ano man po yung aming sinimulan na paglilingkod po sa iyo. Salamat, Ama, sa gabing ito. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pagkilos. At hayaan mo, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. At ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa tanging pangalan po namin, Panginoong Yesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. 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 Salamat po. Picture Okay po. lang po magpa-picture po tayo yan. Sige po. Picture po.
Juday. Saan si Juday? Yung aking pinsan. Ayan si Boy. Aking mga pinsan nandito. Praise the Lord. Amen. Amen. Pogi. Yan si Juday Wabaska. Si At dito Lester. tayo marap para makita lalo mukha natin. Ayan po. Guwapo si Ito na po. 1, Panginoon. 2, 3. Isa pa po. Kabilang screen. Ito po. Okay. Ay, sana po yung ibang magaganda at gwapo. Sandali po. Ayan. Okay, 1, 2, 3. Isa pa po, kasi marami-rami po tayo. Okay, last po. 1, 2. Ay, sandali po. Dali lang po. For Jesus. Yan, for Jesus. Okay, 1, 2, 3. Ayan. Post ko na lamang po. Ang pogi Amen. pala ni Brother Ruben sa personal. Kahit sina Brother Lester and Sister Brother Ruben. Lito. Bago Wala na. lang po sa inyo, Pastor Gil. Nagpipray na namin ng Wabaska, Sister Karen, Sister Nerissa. Nagpipray na po kami sa Wabaska. Sister Karen. Praise God. Salamat po, mga kapatid. Ruben, Thank you po, Pastor. Thank you po. Napakaganda, Thank you. Pastor. Bye po. Brother Ruben, Opo. Salamat po. kita-kits tayo. Opo. Miss na namin kayo. Yes. Sige po. See you po. God bless. See you po. God bless. Salamat po, Shalom. Pastor. Thank you, Bye, Pastor. bye, bye. Good night po, Pastor. Doktora, sa lahat po. Brother Ben, Sumina, God bless po. Brother Bye-bye. Aris, thank you. Brother Chess. Brother Reyes.